Magandang umaga. Ang gagawin natin ngayon, mag-usap tayo tungkol dun sa impeachment ni Sara Duterte. At ang specific na topic na pag-usapan po natin ay yung overreach at saka judicial legislation. Una, ano po yung ibig sabihin ng overreach? Ang overreach po, ang ibig sabihin ay nag-abuso na rin ang ang Supreme Court sa desisyon na pumabor kay Sara Duterte at binasura nito yung impeachment na reklamo sa kanilang pagsasabi na ang reklamong ito ay null and void. Ibig sabihin kung null and void, mula sa simula pa lang, nung isasampa pa lang, hindi pa natanggap ng Senate ang reklamon ay null and void. At kung null and void, walang bisa ito mula sa simula pa lang at sa batas. Pag ang isang bagay na ginawa ng ahensya ay null and void, ay hindi po ito makapagbigay ng isang legal na epekto o legal effect. Bakit naman naging null and void? Ano ang katwiran na binigay ng Supreme Court? Ang katwiran po na binigay ng Supreme Court ay ganito. Una, ito po ay ang nangyari sa kabuuan yung 4 na reklamo na tiningnan ng Supreme Court. Ang unang 3 reklamo ay nung inaksyonan nila ay inarchive nila. Ibig sabihin ng inarchive, didismiss nila yung 3 kaso na nauna na sinampa noong December 2, 2024, December 4, 2024, at December 19, 2024. Ngayon, ayon sa Constitution, sinasabi dito na oras na o sa araw na matanggap ng House of Representatives ang isang kopya ng impeachment complaint na veripikado, pag veripikado ay kailangan sa loob ng 10 araw na session ay dapat na ilagay nito sa agenda o na ilagay sa pag-uusapan. Ang tawag na ilagay sa order of business ng House of Representatives. At pagkatapos mailagay, ay sa loob ng 3 araw, dapat ito sa proper committee. Yan ang utos ng Constitution sa Section 3 ng Article 11. Ngayon, yung 3 reklamo na sinampa ay pinatagal nila. Hindi ang utos ng Supreme Court, ang utos ng Constitution natin ay dapat sundin. Specific na araw binabanggit. So ang ginawa ng House of Representatives ay nirefer nila sa pamamagitan ng Secretary General na tumanggap. At ang lahat po ay veripikado. Nirefer nila at nilagay sa order of business noong February 5. Pero ang problema ay hindi nila nirefer sa proper committee kundi nirefer sa archive. So kung ako lang tanungin mo, pwedeng tawagin ang archive na proper committee. So ngayon, dahil ni-refer na, ang tanong ngayon, ay yung lumaro na o naging epektibo na yung pagbabawal sa pagsampa ng panibagong reklamong impeachment.
sa loob ng isang taon. Yan po ang naging desisyon ng Supreme Court. So, ang ginawa kasi sa tatlo, imbes na i-refer, ay hindi nila ni-refer, kundi binasura nila, nilagay nila sa sa archive na tinatawag pa. Pag sinabi mong archive, parang cabinet yan, taguan. At hindi na-actionan. At ginawa nila ito noong February 5 at huling araw na sesyon at mag-recess, na sila, malapit na sila mag-recess. Natapos din ng June 30 na huling araw na session, huling araw ng 19th Congress ay wala nang action sila ginawa sa tatlong reklamo. Bagkus ang ginawa nila, imbis na action na ng tatlo, ang inaction nila actually yung February 5 din, nilagay sa order of business yung pang-apat na reklamong impeachment. At ang ginawa nila to, dahil ito'y pirmado ng 215 na congressman, ay ang nagresolusyon sila na ipadala na kagad sa Senate. So kung ipadala sa Senate, at wala na silang ginawang iba, basta ipadala na kagad sa Senate. At tapos pagtapos na mag-resolution, mag-desisyon, na ipadala sa Senate yung pang-apat na pinirmahan ng 215 congressmen, ay saka sila nag-usap kung anong gagawin sa naunang tatlong reklamo. Okay, tandaan natin ang petsa. Ang unang tatlong reklamo ay naisampa noong December 2, December 4, December 19, 2024. Ang pang-apat na reklamo ay sinampa noong February 5, 2025. So, bago magdesisyon ang Supreme Court na yan, mayroong tinatawag na naunang mga doktrina na isagawa noong panahon ng kaso ng impeachment laban kay Hilario Davide. At ito po yung kaso na tinatawag na title niya ay Ernesto Francisco versus House of Representatives. Nag-decision ng Supreme Court sa kasong yan kay Ernesto na para ang isang reklamo na impeachment hahadlang o haharang sa pagsampa ng bagong reklamo sa loob ng isang taon, dapat yung naunang reklamo ay nai-refer sa proper committee. So anong nangyari doon sa impeachment complaint doon sa Ernesto? Yung pangalawang complaint na sinampa sa loob ng isang buwan lamang, mula ng nai-refer yung Francisco, ay binasura na ng Supreme Court sa panahon na yun. So, yan ang standing nung panahon na nagsampa sila ng impeachment complaint laban kay Sara. So, ang ayon sa mga congressmen, sinunod nila yung Ernesto Francisco doctrine na hindi nila kailangan, pag hindi mo ni-refer, ay hindi ito makahadlang. Kaya ang ginawa nila sa tatlong impeachment complaint ay hindi nila ni-refer sa proper committee, kundi in-archive nila. So, yan ang sitwasyon. So, ang tanong, pwede bang sabihin na yung tatlong impeachment complaint at yung kanyang paglagay sa archive ay makahadlang o makaharap na sa panibagong impeachment complaint na pang-apat? Yan ang tanong. Ang desisyon ng Supreme Court, opo, nakahadlang na at hindi nila inaksyonan na sadya. So, ibig sabihin, may masamang intensyon ang mga sa findings ng Supreme Court. At dahil deliberate, sinadya, pinaikot ang batas, ay hindi dapat yun bigyan ng tinatawag na good faith. So, dahil pinaikot nila, tinukoy na ngayon, sinabi na nagdesisyon na ngayon ng Supreme Court na dahil nilagay nyo sa archive at hindi na makagalaw, not viable na, at wala ka nang gagawin kundi hindi mo na maibubuhay uli, ang tawag doon na nagiging functus officio. At kinonsideran lang na effectively dismissed
ang tatlong impeachment complaint. So, pag effectively dismissed, sinabi ng Supreme Court na natural lamang sa logic ng lahat ng kaso na kung hindi na makagalaw at terminated na, deemed dismissed. At in-apply nila yung doktrina na nagsasabi na pag dismissed na, magsimula na rin magbibilang ang 1 year na pagbabawal. So, ibig sabihin, ang question ng mga kontra sa decision ng Supreme Court, gumawa kayo ng bagong batas. Kasi ang batas dati, maghahadlang lamang ang impeachment complaint kung ito ay na-refer sa proper committee, which is, as always been, yung Justice Committee ng ng House of Representatives. Pero itong sitwasyon, kay Sara Duterte, yung tatlong naunang reklamo ay wala silang ni-refer. So ayon sa kanila, kaya nila hindi ni-refer, sinusunod nila yung utos sa Francisco Doctrine na para harang sa loob ng isang taon ang naunang mga reklamong impeachment, dapat ito ay i-refer sa proper committee. Kaya ang ginawa daw nila, hindi na lang nila ni-refer sa proper committee. So ang tanong, meron bang judicial overreach o judicial legislation? Kung ang posisyon nila, nagkaroon daw ng judicial overreach at judicial legislation. Ngayon, i-define natin ano bang kahulugan ng judicial overreach at saka judicial legislation. Ang judicial overreach ay pag-abuso ng Supreme Court. So may pag-abuso ba doon? Kung ako tanongin nyo, wala pong pag-abuso dahil in-apply lamang ng Supreme Court sa kanilang definition kung ano ang pamantayan na mayroon tayo sa kasalukuyan. Ano bang pamantayan na mayroon tayo sa kasalukuyan? Yun yung dapat sundin yung utos ng konstitusyon na sa loob ng 10 araw na sesyon ay ilagay sa order of business o di kaya ilagay sa agenda na pag-uusapan. Sinunod nila yan. Yung kasi pang-10 pa lang daw yung February 5. Okay, pero kung ako tanungin mo, pang-19 na yon. So anyway, sinabi lang sinunod daw. Next na question, sinunod ba nilang utos ng ng Constitution na sa loob ng 3 araw i-refer? Hindi nila sinunod. So, in-apply nga ng Supreme Court yung doktrina sa lahat ng kaso na kapag na-dismiss na ay magbibilang na ngayon ang prescription period na 1 year. Pagkatapos ng 1 year mula sa pagka-dismiss ay magiging kailangan hindi na pwedeng tumanggap ng bagong reklamo. So, kung ako tanungin nyo, wala pong overreach, walang abuso na ginawa ang Supreme Court. At hindi rin matawag na judicial legislation. Bakit ano bang ibig sabihin ng judicial legislation? Ang ibig sabihin po ng judicial legislation ay kung saan ang korte ay gumagawa na ng batas. Bagong batas ba yun? Hindi po batas yun. Interpretasyon pa rin yun ng Supreme Court na in-interpret ang sitwasyon, ano ang mangyayari, ano ang gagawin kung ang complaint na sinampa, siyempre magkagalit naman yung mga nagrereklamo kung hindi inaksyonan. Ano ang gagawin kung hindi inaksyonan, kung hindi ni-refer? So, para sinabi ng Supreme Court, pinapaikot yung batas, pinapaikot yung konstitusyon, may sadya kayo na masama. So, kaya ang interpretasyon niyan ay sinabi ng Supreme Court, in bad faith kayo. So kung in bad faith, hindi na pwedeng galawin kasi na-terminated na. Kung terminated na ang kaso, ay ang yung tatlong impeachment complaint, ibig sabihin po ay dismissed. At kung dismissed, magbibilang yung 1 taon para sa pagbabawal ng bago pang reklamo. Ngayon, sinabi ng Supreme Court na ang paghaharang ng 1 taon ay
isa lamang sa nilagay ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay hindi naglalagay ng limitasyon kung ano pa bang ibang pamamaraan para mababawalan o magkaroon ng one-year ban. Simple lang yan. Sabi nila, ganun din ang nangyayari sa mga doktrina ng mga kaso na normal cases. Na kung ma-dismiss, magsisimula ng bilang ng prescription period. Kaya in-apply nila. So kung ganon, ibig sabihin, wala pong ginawang batas ang Supreme Court. Sinunod lamang, in-interpret lang lamang nila ang kasalukuyang mga batas meron tayo kasama yung batas na nakalagay sa konstitusyon natin. Ano naman nga, punta naman tayo sa pangalawa. Ang pangalawang issue naman ay mali daw yun, Supreme Court overreaching at judicial legislation daw sa ginawa nito noong hinanap nila sa House of Representatives kung binigyan ba ng pagkakataon si Sara Duterte na sumagot sa reklamong impeachment at makita ang mga ebidensya. At dahil inamin naman ng House of Representatives na hindi nila binigyan ng pagkakataon si Sara, ay nagdesisyon ang Supreme Court na dahil inamin nyo, ay hindi nyo pwede tanggalan ng karapatan si Sara Duterte na magsumagot at magpapaliwanag. Ang ginamit ng Supreme Court ay ang Article 3, Section 1 o di kaya Bill of Rights. Ang sinabi doon sa Bill of Rights ay ganito: no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Kung tao rin si Sara, kahit vice presidente siya, kailangan i-apply din sa kanya ang tinatawag na due process. So, kung hindi mo i-apply at diniretso ng House of Representatives sa Senado, hindi na siya binigyan ng pagpaliwanag bago man lang nila idiretso sa Senado. So, tinanggalan na nila ngayon ng karapatan si Sara na may pwede matanggalan siya ng sweldo. So, kayamanan na matatanggal. So, deprive of property. At dahil sa nakakahiya yan, nilagay din sa pangalan ni Sara ang pagsira sa kanyang buhay dahil na sira ang kanyang karangalan. So, deprivation of life din. Kasi what is life? If your life is defamed, if your honor is defamed. So, because of that, hindi na yun question na may karapatan si Sara. Ang tanong na, ang sabi naman nila sa Section 4, Section 3, Article 4, ay nagsasabi lamang na diretso kapag mapirmahan, diretso na. Yes, hindi nakalagay doon. Pero nakalagay sa mas nauna pang artikulo, Artikulo 3, numero 1, Section 1, Section 1. At mas mataas sa kaysa Section Article 11 lang. Sa Article 11, kung hindi nilagay na kailangan may due process, understood na yun na ang pinakamataas na karapatan pang tao, which is Section 1, Article 3, ay dapat i-apply. So, ibig sabihin, wala pong ginawang overreach o di kaya judicial legislation. Hindi gumawa ng bagong batas ang Supreme Court sa pagsasabi na pag magpadala kayo ng impeachment sa pamamagitan ng pagperma ng 1/3 na representatives, kailangan padalhan yung draft ng kopya ng inyong draft ang nasa sakdal. At bigyan niyo siya ng pagkakataon na sumagot. At base sa sagot niya, kung gusto niya, ay doon kayo magdesisyon ng final kung ipatuloy niyo padala sa Senado only. So, klaro? O siguro sa tingin ko, ay klaro na sa inyo na walang paghahadlang o paghaharang na ginawa ang na-overreach sa Supreme Court. Siyempre, ang Supreme Court, pagkataon, hindi pwede mga tuwiran ang lahat ng korte dahil walang batas ay hindi na makapag-desisyon.
So, okay, hanggang diyan lang muna tayo ngayon at maraming salamat po at magandang umaga.